Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Kamusta po kayo? Ating pag-uusapan ngayon, itong nangyaring rally kahapon. Ating pag-uusapan, bakit nga ba tila mas marami pang nagalit kaysa sa natuwa sa rallying yan. Pero bago po yan mga kababayan, dun po sa mga nag-subscribe at mga nag-comment, tayo po ngayon, mamaya po, alas 5 ng hapon, ngayong July 1, mga kababayan, magla-live po ako mamaya para dun sa mapipiling doon sa mapipiling subscriber ay papadalan po natin ng 1,000 GCash mga kababayan. So anyways, punta po tayo sa ating paksa, no? Yung nangyaring rally ng INC, bigla ang rally na walang permit mga kababayan kahapon at ngayon at bigyan na nga ng permit. Ano bang pinaglalaban nila dyan mga kababayan? Obviously, sinabi naman nila, ito ay kanilang tugon bilang pagkontra sa napipintong pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcoleta na kanilang miyembro. Mga kababayan, may sinasabi silang selective justice na di umano selective justice dahil inuuna at pinupuntirya ng gobyerno ang mga kalaban nila sa politika. Ngayon, ang tanong natin mga kababayan, unang tanong natin, yung selective justice na sinasabi nila, ano ba yung punto nila doon? Dahil kung selectivity pinag-uusapan mga kababayan, unang-una wala silang permit sa rally nila. Kung selectivity lang pinag-uusapan, dapat umpisa pa lang dinisperse na sila. Pero bakit sila tila pinagbigyan pa? Naghahanap sila ng transparency mga kababayan, ng accountability. Pero bakit special ba si Marcoleta na hindi siya pwedeng maging accountable sa kanyang mga nagawa? Tandaan po natin, si Marcoleta po ay umamin mismo doon sa kanyang krimen. Kaya nga siya nakasuhan Bakit mabilis na pagkaso sa kanya? Kasi di na kailangan patunayan o kumuha ng ebidensya kasi nanggaling na sa kanya Malinaw naman sa sinabi natin sa mga nakaraang videos natin, balikan po natin mga kababayan. Nung siya po'y tumakbo bilang senador, siya po'y kasalukuyan noong kongresista. Nung siya po'y tumakbo at nanalo nga, nagkahain siya ngayon ng kanyang SALN, Statements of Assets, Liabilities, and Network, kung saan sinasabi niya na ang kanyang network o ang kanyang kakayahan, ang kanyang yaman, ay nasa 50 million, kung di tayo nagkakamali, 52 million pesos. Ngayon, mga kababayan, dun sa gastos niya, sa Statements of Contributions and Network, and expenditure, statement of contribution and expenditures sa kanyang sosyo mga kababayan. Ang nilabas niya di umano sa kampanya ay 109 o 112 million pesos. So natanong ngayon siya mga kababayan, bakit mas malaki ang nailabas mo kaysa sa kakayahan mo? Doon ngayon lumabas yung kanyang explanation. Ang sabi niya may mga anonymous donor siya. May mga donors na nagbigay sa kanya ng gift na ang pakiusap wag ng pangalanan. Kaya hindi niya dineklara sa SALN at di rin lumabas sa SOSE. Ngayon lumalabas, sabi ng COMELEC, kasi sabi niya ito yung nangyari bago ang campaign period. So sabi ng COMELEC, walang campaign offense, walang election offense dahil nangyari yan bago ang campaign period. Dahil sinabi niya doon ay January 8, 12 at isang date pa kung di tayo nagkakamali mga kababayan. So, nalagpasan niya mga kababayan itong kaso na plunder, hindi plunder, itong election offense kung saan maaari siyang madiskwalipika. Pero ang napuntahan niya ay mas mabigat na kaso. Bakit mga kababayan? Dahil nga sinabi niyang, inamin niya doon sa kanyang television interview sa kanilang network, na sinasabi niya 75 million pesos ang kanya natanggap, 30 million mula kay Mike Defensor, 25 million mula doon sa isang tao at 20 million doon pa sa isa. So matotal 75 million. Ngayon po, balikan po natin siya po ay public officer, 75 million at iba't ibang araw ito. So pasok po lahat ng elemento doon sa sinasabi sa Republic Act 7080. Babasahin ko lamang po, mabilisan lang po. Kasi nabasa ko na po ito sa mga nakaraan kong pagtalakay mga kababayan. Para lang po mabilis, Ang sinasabi po doon sa Section 2, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt
or criminal acts as described in Section 1D hereof in aggregate amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be penalized or punished by reclusion perpetua to death. So malinaw dito, basta 50 million pataas, ikaw ay public officer. Kongresista siya noon, mga kababayan. Hindi dito sinasabi na kailangan galing sa kaban ng bayan na tulad na sinasabi ng INC. Walang ganon. Natatandaan po natin ang kaso ni Presidente Erap nang galing ang pera sa weteng money. Bakit plunder ang kaso bagamat hindi yun pera ng kaban ng bayan? Kasi wala pong nakalagay sa batas na kailangan pera ng bayan. Basta po gift. Dahil po dun sa Section 1D, basta po, ito pa, basahin ko po yung isang parte dito sa Section 1, letter D, sinasabi po doon, ang ill-gotten wealth means any asset, property, business enterprise, or material possession of any person with the purview of Section 2 hereof. Dito sa number 2, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, ibig sabihin, mga kababayan, maging gift, pasok sa plunder. Ngayon, mga kababayan, ang kasunod na tanong, kasi nagrarally ang INC, sinasabi nila pinupuntirya si Marcoleta. Ang kasunod nating tanong, mga kababayan, paano umabot si Marcoleta sa plunder? Pinaliwanag ko kanina, yung mga elemento ng kasong plunder. Bakit po siya dyan umabot? Bakit po tila mabilis sa kanya? Siya agad. Kasi ang inaasahan ng iba, yung flood control muna. Bakit siya nauna? Mga kababayan, dahil kumbaga to shortcut, kasi meron siyang admission meron siyang ginawang mga admission of guilt kung tawagin. Sa televised pa yun yung kanyang pagsabi. Sa kagustuhan niyang hindi mapasok sa election offense, napunta siya sa mas malaking problema. Kadadaldal niya, mga kababayan, sinabi niya tinanggap niya 75 million. Binangalanan pa niya kung si kanino galing. Tapos, sinabi niya yung mga dates. Mga kababayan, ang katwiran niya, wala namang hiningi kapalit. Pero tandaan natin, ang mga batas ginawa yan, may logic yan. Kaya yan ginawa, mga kababayan, hindi ka pwede tumanggap bilang public officer ng anuman, kahit walang kapalit, para hindi ka ma-impluensyahan sa mga pagdidesisyon mo bilang lingkod bayan. Tignan mo ngayon, yung gaano kaporsige si Mike Defensor sa mga kagustuhan sa Maleta Boys, kung gaano rin katindi ang suporta niya. Bakit? Baka dahil malaki nakatanggap niya. Ngayon, kung dahil wala yan sa SALN, mga kababayan, kaya siya na-question. So ngayon, ang tanong natin, paano umabot si Marcoleta sa plunder? Dahil sa kadaldaldal niya. Siya mismo ang nagpahamak sa sarili niya. Ngayon, sinasabi ng INC, selective justice. Paano naging selective justice? Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba, kapag kayo kalaban ng gobyerno at gumawa kayo ng krimen, bawal kayo kastiguhin? Kasi sasabihin niya, pinag-iinitan kayo? May admittance May admission. Di po ba? Ngayon, ang kasunod na tanong natin dyan, mga kababayan, can this Marcos government, stand its ground against the INC? Kasi may pressure Kasi ang INC kilala sa block voting, although hindi tayo kumbensido dyan, pero kilala sila sa block voting. Nai-impluensyahan at nape-pressure nila ang mga politiko, mga kababayan. Kaya bang manindigan ng Administrasyon Marcos? Kapag sila dyan ay umatras, mga kababayan, lame duck na sila dyan. Automatic yan, mga kababayan, tapos na sila. Sa 2 taon na natitira kay Marcos bilang presidente, wala na yan. Kapag hindi nila sinampa ang kaso kay Marcoleta dahil natakot sila sa rally na yan, kapag nagpadala sila dyan, mga kababayan, sa pressure na yan, at tapos sila dyan, lame duck lalabas dyan. Government will be labeled as lame duck, weak, gaya ng sinasabi nila, mga kababayan. Ngayon, that is not good in optics of the government. Kasi pag tinignan nyo yan, at isipin nyo po, walang permit ang rally, pero pinagbibigyan, di lalabas niya ng iba, pwede na rin gawin yon. Protected tayo sa ating konstitusyon, Article 3, Section 4, mga kababayan. Malaya tayong pwedeng mag-rally. Pero dapat peaceful at sumusunod tayo sa batas.
yung BP 880 mga kababayan, kung saan nandun ang panuntunan, paano tayo magrarally, yung paghuhingi ng permit, etc. Dapat sumunod tayo mga kababayan. Ang problema sa nangyaring yan mga kababayan, sa nangyaring protesta o rally ng INC, they gave the government more reason to push through with the case against Marcoleta. So lalabas niyan mga kababayan, lalong kailangan idemanda si Marcoleta. Kasi ipinressure nyo di ba? Kumbaga, show of force nyo syempre, hindi man pwede mag-cave in sa inyo ang gobyerno. Di po ba? Kasi namihasa ang INC mga kababayan. Namihasa kasi nape-pressure nila mga politiko May black voting silang pinupundar Natatandaan nyo po yung kanilang party list noong 2007, yung alagad party list. Ang boto pong nakuha nun ay nasa 700,000 nata 2007 mga kababayan. Ako po nasa kolehiyo. Nasa political science po ako mga kababayan. 700,000. Ang sabi nila doon, nasa 2 million sila mga botante nila. Dalawa lang ho yan mga kababayan. It's either hindi sila sinunod ng kanilang mga botante, miyembro, o wala talaga silang ganong bilang. Ito nga lang rally na to nasa 4,000 na lang ata sila kanina So, sasakyan na lang sila ngayon ng iba-ibang politiko. Sumakay na nga si Cayetano. Kaya nasabi ko sa video ko kahapon, sumakay na si Marcos, si Amy. So mga kababayan, malinaw na ito ay, kumbaga, nai-spoil din, Pero dapat yan, kastiguhin din. No one is above the law. Yun lang ang masasabi natin mga kababayan. Hanggang dito po muna, may karugtong po ito. Sana po panoorin po ninyo po. Sana po may natutunan tayo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po kayo mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Marami pong salamat mga kababayan. AJ Commentaries po.